Balita naman tayo live mula sa kasama nating si Mariz Umali. Mariz, kumusta dyan sa Pasig? Evan, Pia, and of course, Mel, habang umuusad nga ang oras, talagang sunod-sunod naman ang pag-usbong ng mga napakaraming aberya at mga problema rin naman dito sa Nagpayong Elementary School. No? Hindi masyadong naiiba doon sa mga nauna nang nabanggit ng ating mga kasamahan na naka-assign ngayon sa iba't ibang mga lugar. Nariyan yung nagka-aberyang mga makina, yung mga priority sector na mukhang reklamo nila, hindi naman ata sila nabibigyan ng priority dahil sa haba ng pila at oras-oras na yung kanilang hinihintay, hindi pa rin sila makaboto. At nariyan din yung problema ng hindi mahanap yung kanilang mga pangalan kahit na may pruweba sila, narehistrado sila dito sa presinto rito sa eskwelahan na ito. So isa-isahin natin, no? Evan, bago ang mga makina, no? Automated counting machine, pero hindi maiwasang magkaaberya nga at dito sa Nagpayong Elementary School, nagkasunod-sunod yung mga presintong problema sa mga makina. Merong nag-jam yung makina kaya di maipasok ang balota, kinailangan hilahin ang bahagya para mailabas. Meron din namang kinain ng makina, yung thermal paper, kaya nag-clump o para nag-crumple siya sa loob at kinailangan maghintay pa ng mga technician bago mapagana muli. At meron ding mga debris o narinig ko rin ito doon sa ibang mga nag-report kanina, mukhang madumi yung makina, no? Kaya ang nangyari, hindi binabasa yung balota at tila niluluwa yung mga balota. So kinailangang linisin muna yan. Ang nangyayari na de-delay yung botohan kasi syempre hihintayin muna yung technician mga 10 to 15 minutes bago makarating at pagkatapos niyan ay aasikasuhin, aayusin yung mga makinang ito. So natatagalan ng bahagya. Pero so far sa nakita natin, mukhang gumana na yung mga ilan sa mga makina na ito pero hindi pa rin maiwasan na may susulpot na naman o usbong na naman na nagkakaproblemang mga makina. Yung isang problema naman, yung mga hirap na hirap makaakyat. Kaya meron tayong ilang mga nakausap dito. Kasi alam mo, Evan, dito sa eskwelahan na ito, dito sa Nagpayong Elementary School, hanggang 6 floors ang palapag dito. No? At unfortunately, merong ilang mga senior citizens na na-assign sa 5th floor, sa 6th floor. Yung isa nating nakausap, talagang nadismaya, naiyak, talagang naging emotional na siya. Dahil sabi niya, talagang hirap na hirap siya makaakyat pero pinilit niya. Dahil parang magkakasakit din naman daw siya kahihintay dito sa baba, doon sa priority polling place. Alam mo, ang sitwasyon din dito, katulad doon sa binanggit ni Bernadette, kailangan kasi ang mangyayari niyan, alam mo, merong mga naghintay dito, dumating dito mga 4:30 a.m. pa lang, mga alas 4. Dahil syempre, hinihintay nila magbukas ng alas 5 hanggang 7, di ba? Pagdating dito, alam nyo, alas 9 na. Hindi pa rin sila nakakaboto dahil pagdating dito, yun nga, kailangan nilang pumirma ng waiver at pagkatapos nun, kukunin yung balota nila, hahanapin pa kung saan presinto sila at pagkatapos nun, ibababa, doon pa lang sila makakaboto. So ang nangyayari, lahat yan, naiipon, puro sila naka-wheelchair, talagang hindi na makalakad halos. Kung kaya lang daw talaga nila, aakyat sila. Pero kung ganun kahirap, 6th floor, 5th floor, talagang hindi na nila kakayanin. So yung iba, nagrereklamo na. May mga iba nagsiuwian na. Bayaan na raw yung boto kasi kakamatay naman daw nila kung maghihintay sila rito. Dahil hindi pa sila nakakapag-maintenance, hindi pa sila nakakakain. Oo, Ivan. Mariz, yan yung itatanong ko sa ito, nagre-react si Mel dito sa tabi ko. Mel, baka kay Mariz mo na rin iba to yung tanong mo. Bakit nga ba kasi, Mariz, hindi na sa ground floor yung presinto ng mga senior para hindi na kailangan ng mga priority polling place? Yes. O baka Mel, baka may gusto ko itanong kay Mariz. Yeah, go ahead. Sige na. May sagot ka na ba, Mariz? Wala pa. Hindi, go ahead. Alam mo, Tita Mel, ang problema kasi dito sa first floor, priority polling place lang ang inilaan dyan. Ang ibig sabihin nito, pwede lang silang bumoto rito para doon sa mga hindi nakakaakyat na sa taas. Pero walang makina rito. Wala rito yung automated counting machine. So ang tanong is, bakit naman sila nilagay sa taas? Bakit sila nilagay sa taas? Gayong senior citizen sila. Ang problema kasi, hindi mo maiisa-isa na itong bawat presinto may senior citizen. So hindi na nila maiisa-isa na, ito senior citizen to. So lahat pagsamahin natin dito sa isang presinto na to. So ang nangyayari, dahil nga
kanya-kanyang presinto, may mga senior citizen, may mga PWD, hindi talaga nila may isolate na dito lamang sa baba sila pabobotohin. Meron silang mga kinabibilangan ng presinto, and unfortunately, yung mga presintong yon, kahit nasabihin na natin na yung iba sa second floor, may iba sa third, fourth, fifth, sixth, lahat yan may mga senior citizen na kabilang, lahat yan may PWD na kabilang, and posible na meron ding buntis dyan. So hindi sila ma-isolate at lahat sila ilalagay lang sa baba. So yun nga, bakit i-isolate? unfortunately, kailangan nilang sundin yung mga assignments. Yun ang problema at kailangang sagutin ng COMELEC. Siguro dahil sa dami rin nila, sa sobrang dami nila, hindi na kailangan maisa-isa na, ito, nung 2022, 57 pa lang sila. At ngayong 2025, 60 years old na sila. So hindi na sila mamomonitor ng COMELEC na dito sila dapat sa presinto. Oo, so unfortunately hindi ganoon yung sistema. Bawat isa sa mga naiintindihan ko po kayo, Ninang Mel. Alam mo kung bakit? Dahil ang dami ko nakausap ng mga senior citizen dito at awang-awa ako. Awang-awa ako dahil sa sitwasyon nila. Alam mo, ang dami nilang talagang lahat sila hindi na nga makakain. At dagdagan ko na lang din Ivan, bago ako magpaalam. Kasi yung ibang problema naman dito, nakikita nyo yung dito sa likod ko, ang dami pa rin mga tao, ito yung mga hindi pa rin mahanap yung mga presinto nila. So, yung kanina na nakausap natin, meron siyang pruweba na meron siyang rehistrado siya pero hindi niya mahanap yung pangalan niya rito, so hindi siya makaboto. At isa pa, ipapaalala ko lang po sa inyo dahil mga kapuso, yung pag-iingat natin talaga sa balota natin, kasi alam natin, isa-shade natin. Minsan, accidentally, baka dahil sa marker pen na hawak natin, biglang nasulatan. Kanina, napaka-unfortunate na nangyari doon sa isa nating na-interview. Imaginein mo, 5 a.m., nakapila na siya rito para bumoto. Pagdating niya, so nakaboto siya, senior citizen siya. Pagdating, hindi niya akalain na mukhang namarkahan niya accidentally yung kanyang balota. So nakaboto siya, di ba? Pero 10 beses ipinasok sa makina, niluluwa. Dahil bakit kanyo? Dahil mukhang namarkahan niya accidentally yung balota niya, kaya parang na siya, parang tampered na siya, so hindi na siya tinatanggap. So in effect, hindi na siya makakaboto, hindi na makakount yung boto niya. Dahil ang sinasabi ng mga electoral board dito, 1:1 lang. Kapag ikaw ay nakarehistro, talagang isang balota lang. Kaya dapat ingatan nyo po yung inyo pong mga balota. Siguraduhin nyo bago kayo sasagot, tingnan nyo na walang marka talaga yan. Lahat, bawat area. And kapag kayo po ay sasagot dahil nung tinta nung marker konting sulat lang yan, baka matamper yung inyong balota. Kaya ingatan nyo po ng husto na didikit lang yan doon sa mga shade na sa mga bilog na gusto nyo talagang i-shade para siguradong makakount ang inyong mga boto. So, yan muna ang latest na sitwasyon. Patuloy tayong magpapatuloy sa pag-aabang dito sa mga nangyayari rito. Mula pa rin dito sa Nagpayong Elementary School, ako po si Mariz Umali ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, Mariz Umali.